Hello, amazing morning. So for this video, papakita ko sa inyo kung paano mag-encode ng pay-in ninyo. So this is our updated version. Ayan, so right now mag-share screen ako. So makita nyo mismo yung screen na ni-ready ko na. Yan, naka-login na. Isa sa mga account ng ating distributor. No, so from this default na dashboard natin, no, ito yung unang lalabas eh. Punta ka lang dito sa Genealogy. Sa cellphone mo, ganun din naman yan, same lang. No? So punta ka lang sa Genealogy para makapag-encode ka. And then, pagdating mo dito, check mo kung pangalan mo yung nakalagay dito sa baba. Ayan. Katulad nito, ayan. So kung dito mo i-encode, pag na-check mo pangalan mo nandyan at dyan mo i-encode yan, so ibig sabihin nakalagin ka ng tama. Kasi alam nyo naman dito sa company, pagka nagkamali ka, wala nang kumbaga bawian, hindi na ma-edit yun, hindi na mare-request na ayusin. So kaya kailangan make sure na kung sino yung naka-login, okay na account, sa kanya i-direct yung new pay-in. O, sa katulad nito, ayan, kay Rona, no, kay Mentor Rona yan, so naka-login tayo sa kanya. So ngayon, i-click ko yung register new. Tapos, yung binigay sa atin na resibo, doon naka-print yung details ng ilalagay natin dito. And makikita nyo ngayon yan dyan sa screen ninyo. Ayan, no? So ngayon, yung reference number, yan yung PO number doon sa papel. Okay, so itatype ko yung PO number na nandito sa papel. So sa case nito, F0183330. Ayan. Tapos yung activation number, yan na mismo yung nakalagay dito sa papel. Kung ano yung activation number, yun na din dito sa papel. Okay? So tatype lang natin yung number. 5. Ayan. Okay. So now, punta naman tayo sa PIN number. 5. And then sa ID number, 076. Ayan. Tapos, pagkatapos mong ma-input yung number, pwede kang mag-click dito sa screen. Ayan. Para, ayan, i-check niya yung details na nalagay mo. So, pagka-check niya, napansin mo, ayan, nag-iba na yung color nito, yung mga numbers, tapos lumabas yung nakalagay na new member. Ayan. So, ibig sabihin, new member na yan. Ngayon, kung first time mo mag-encode, automatic, mapupunta yun sa extreme left. Okay? So, part yon ng system, no? Na automatic, lahat ng first encode mo, mapupunta yan sa left. And at the same time, kung hindi mo pa nami-meet yung tamang direct referral para maging mover ka, automatic pa rin yon sa extreme left yon. Okay? So, katulad halimbawa, pag jade ka, tapos mag-encode ka ng copper. Kahit na nakapag-encode ka na before ng copper, tapos copper ulit ang i-encode mo, na gusto mong ilagay sa right side, hindi pwede yon. Magiging left pa din. Kasi kailangan platinum pataas ang i-encode mo kapag ka jade package ka. Okay, pagka naman platinum ka, kailangan gold pataas ang i-encode mo. Pagka naman gold ka, pwede kang mag-encode ng bronze pataas. Ayan, no? So and so on. So ganun siya, okay? Aha. So this case kasi, kaya blanco yan, hindi lumabas yung color green na automatic kasi pwede nang mag-encode tong Cemento Rona sa right side niya. Dahil pang ilan niya na to, nakita natin kanina dun sa screen, pang 5 niya baling direct referral to, di ba? So pwedeng maglagay sa extreme left na. Okay, and at the same time, silver package siya, so pwede tong copper package dahil naka-encode na siya before ng other packages doon. So yan, tapos pwede kang maglagay na ng password mo dito. So pag lumabas to, pwedeng wag mong gamitin, which I suggest kasi sa haba nun baka di mo masulat, di mo matandaan, or lalo na kung ibang gadget yung ginagamit mo or sa ibang taong gadget yung ginagamit mo. Ngayon, pag naglagay ka dito ng password, kung sa'yo, lagay mo na yung talagang password mo. Pag sa iba, pwede kang gumamit ng temporary. Let's say, katulad sa case natin dito. Since temporary to, dahil hindi ako yung may-ari ng account nito, si Jessica, so lalagyan ko ng temporary password para pag binigay ko sa kanya yung password, pwedeng palitan na lang niya. Ayan. Tapos yung username, pwede rin palitan to. Okay? O, halimbawa, lagay ko Jessica. Yun nga lang ako, dahil hindi ko account, mas prefer ko na kung ano yung account number niya or ID number niya, yun na rin yung ginagamit ko. 'Di ba? Para hindi ko makalimutan. Tapos automatic siya, madali lang din niya matandaan. Password na lang talaga yung papalitan niya. So sa case nito,
Yan. So, naglagay na ako ng temporary password na pwedeng gamitin tapos i-forward ko na lang sa kanya. Pwede niyang palitan anytime. Okay, tapos pag sinubmit ko na ngayon to, ayan, dito ka magke-careful ha. Kailangan to make sure na, sabi ko nga kanina, you're encoding sa right person. So pag sure ka na, just click submit. Ayan, so hindi ko na isa-save yung password. So makikita mo ngayon dyan, registration successful. Okay, so automatic yan. Nandun na. Kaya pag pumunta tayo sa account ni Mentor Rona, ayan, puntahan natin ngayon doon. Makikita natin nasa right side na yon si Mentor Jessica. Ayan, ayan si Mentor Jessica. Nasa right side na. 'Di ba? Ayun, ganun lang siya mga mentors. Okay, God bless. Bye-bye.